Amen? Palampakan natin ang Diyos. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Mabiyaya, mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Amen. Welcome sa ating Sunday Fellowship. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic, Charismatic, Healing Ministry. Palampakan natin si Lord. At una sa lahat, magandang tanghali sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating mahal na Ina, sa ating Panginoong Diyos sa mga nasa langit, sa ating sa banal na Espiritu Santo. Amen? Ngayon ay araw ng Linggo, ikatatlo ng Agosto taong 2025. Amen? Ako po ang iyong lingkod, Sister Annalyn. Okay na po yan, Nay? Makinig na po tayo. Okay na po yan, Nay? At tayo po'y makikinig na. Palakpakan muna natin si Lord. Amen? Ako po ang lingkod, Sister Annalyn Bondong, na magdadala ng mabuting balita ng Diyos, ng salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Amen. At bago ang lahat, tayo po ay mag-attendance muna. Sinong mga bago? Amen? May mga bago tayo. Si Sister nasa likod. Bago siya. Amen. Welcome po. So, mag-attendance po muna po tayo. Sister Evelyn Reyes, yung camera. Taas po ang kamay. Sister Evelyn Reyes, welcome po. Amen. Sister Evelyn Reyes, Sister Annie Ablaza, welcome po. Ayan. At tingnan niyo rin po para magkakilala po tayo. Sister Ana Rueda, welcome po. Ayan. Sister, Lily? Ha? Lily Caurel, welcome po. Ayan, please, Sister President Regla, welcome po. Ayan, si Mami. Sister Loretta Francisco, welcome po. Sister Aurora Castro. Sister Aurora Castro, welcome po. At Sister Ligaya Macho, welcome po. Aking masipag na kapatid. Ayan, Sister, ano pangalan nito? Sister Donita Cleopas. Nag-CR. Welcome. Ayan. At ganun din po. Hello. Wala. Nandun saksakan sa'yo. Wala dyan. Sister Ligaya Macho Politiko po. Welcome po. Sister Lolita Cleopas. Ayun. Welcome po, Sister Lolita. At Sister Purificacion Lazona. Welcome po. Sister Gertrudes Cleopas. Welcome po. Yan. Sister Evelyn, Napire. Welcome po. Sister, si Brother Benedicto Cleopas. Welcome. At Sister Rachel, Rachel Belarna, welcome po. Brother Jules Cleopas, welcome po. Josephine Roque, welcome po. Dito kayo sa namin, sis. Yun yung iba na nainitan dito po sa harap. Si Brother Mark Lester Roque, welcome po. At ano pangalan nito? Madel Dison, welcome po. Yan. At si Sister Sinaida Ortiz Dumapi, welcome po. At si Melinda Magtalas, welcome po. Yan. Sister Julia Maris Magtalas, welcome po. Ayan, may anak niyo po. Welcome po. Sister Carol Obrero, welcome po. Ayan, taga Frisco. Magkakilala tayo para lahat. Sister Norma Esperanza. Welcome po. Sister Presi Nurias. Ayan, welcome po. Sister Elsa Bartolome, welcome. Ayan. Nelisa Buhay.
Buhayan, welcome po. Ayan, Sister Melissa. Virginia Tojeros. Ayan, welcome po. Layo po kayo dito. Ayan, welcome po. Nilma Buhayan, welcome po. Dominga Isaga. Ayan, namiss ka lang, sis. Welcome po. At Sister, ano pa ito? Hindi ko mabasa. Connie Marcres. Sister Connie Makahilig, welcome po. Ayan, Makahilig. Sister Rosita Pamisan. Ayan, welcome po. Dito ka natin. Welcome po. Teresita Tan, welcome. Yan din po si Sister Linda Habin, welcome po. At si Brother Berta Domingo, na CR. Roberto Sarate Jr., welcome po. At Norlene Buhayan, welcome po. Maven Rose Buhayan, welcome. Aurea Adona, welcome po. At sa lahat, natawag po lahat. Sino po yung tinatawag? As Angelita Gallardo, pasulat na lang po. At sino pa? Wala na? Welcome po. Okay na po. Kulang po tayong lahat. At ngayon po ay araw ng linggo. Napakaganda po na ating paginilayan sa araw na ito. Ngayon at ika-3 ng Agosto, taong 2025. Sa ating mga pagbasa, sinasabi ng Diyos, para saan ba ang paghihirap natin? Yung ating samba natin, binubuhos ang ating lakas, ang ating talino, ang ating oras, ang ating pagod. Kasi sa ating unang pagbasa, ito ay hamon sa lahat na kung saan sinabi ng Diyos, walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Sinabi ng mga ngaral, lahat ng ginawa ng tao, pinamumuhunan niya ng karunungan. Amen? At hindi lang yun. Ngunit pagdating ng araw ay may iwan lamang sa susunod sa Kanya. Ito man ay walang kabuluhan. Ano man ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Ano mang gawin ng tao ay nagdudulot ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin ng Diyos, para saan ang pagpapakapagod natin? Maraming tao, they're saving more money for what? Diba? They're saving they're collecting bags. Ano pa ba? Mga luxury bags, cars, and everything. And for what? But nakakalimutan ng tao, you're saving your life, your soul, for God. Pero dahil sa isang kahangalan, ang ginagawa ng tao, ipon dito, ipon doon, bili ng bili, bag, kotse, mamaling bag, babaling kotse, and everything. Pero, paano naman yung buhay mo kung nawawalan ng halaga? You're valuing your everything, yung mga bagay na nakikita mo, pero higit na mahalaga, dapat mong pahalagahan ang iyong buhay, ang iyong kaluluwa, na hindi itapon sa impyerno. Bakit? Kung binubuhos mo yung lakas, oras, panahon sa pagpapakayaman sa mundo, and after all, namamatay ka rin. Totoo? Totoo po. Alam niyo po, ang hirap ipanalo si Lord. Bakit ang magsisimula tayo kung anong napakahirap. Pero once na naipanalo mo ang Diyos sa buhay mo, tagumpay ka. Daig mo pa ang milyonaryo. Kasi bakit? Ililigtas ka ng Diyos sa masama, sa kapahamakan, sa aksidente, lalo na sa kamatayan. Paano kung hindi mo binuhos ang oras lakas mo para sa paglilingkod sa Diyos, para sa paggawa ng kabutihan? You're wasting your time,
scrolling cellphone. Ano ba yung mga walang kabuluhan na sinasabi ng Diyos sa ating unang pagbasa? Sagot, ano sa tingin niyo po? Pag namatay ang tao, ang lang madadala niya? Cellphone? Pera? Posisyon? Hindi mo madadala ang pera. Hindi mo madadala ang posisyon mo, ang kasikatan mo sa kamatayan ng tao. Sarili na may kasamang kaluluwa. Paano kung yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, hindi mo man lang inayos o pinahalagahan dahil kakahabol mo sa pera? Totoo po? Di ba sinabi ni Lord sa atin? Ano sinabi ng Diyos? Ano sinabi sa atin ni Lord? Kung wala ang Diyos, walang kaligayahan ang sino man. Kasi bakit? Ang kinalulugdan ng Diyos, binibigyan niya ng kaligayahan, karunungan, ng talino, at higit sa lahat buhay na walang hanggan. Ngunit, ang masamang tao o makasalanan ay pinagagawa niya, pinag-iimpok, at binibigay lang sa nais niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan, nauwi sa wala, para naghahabol sa hangin. Ang salita ng Diyos, palakpakan natin si Lord. So, ibig sabihin mga kapatid, pag pala kinulugan ka ng Diyos, may wisdom ka, may talino ka. Anong talino ito? Maglilingkod sa Diyos. Marami naglilingkod kay Lord, pero hindi pa rin marunong magpatawad. Anong karunungan ito? Na mas malaga ang may malinis na pangalan, ang may malinis na pamumuhay, matuwid na pamumuhay, kaysa mayaman ka nga, pero nawala sa iyo ang prinsipyo at dignidad at pagkatao. Ito ang dahilan bakit ang tao ay babagsak, guguho, mapapahamak. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ito yung wisdom na minsan, nangyayari na ito sa ating panahon ngayon, di ba? Di ba? Na dahil lang sa padrino, kakilala, pera, kakampihan kahit nagkukurap na. No? Di ba? Nawawala sa kanila yung pinakamahalaga. Yung takot at galang sa Diyos. Yung prinsipyo pagkatao. Yung dignidad. Kasi bakit? Napakalaga na ipaglaban mo ang Diyos, ang katotohanan, ang katarungan. Amen? Amen. Kaya nga sa ating buhay, sinasabi sa atin ng Diyos, huwag ninyong kaligtaan ang pagdalo sa aking piging, sa pagtitipon, kung saan ko kayo pinalalakas. Ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat pwede mong kalimutan eh. Pero huwag mong kalilimutan ng Diyos. Huwag mong ikalilimutan na dumalo sa piging ng Diyos. Kasi dito ka pinalalakas ng Diyos. Dito tayo binibigyan ng Diyos ng lakas ng talino. Na dati akala natin, kailangan pagtanda natin, may ipon ka, may pera ka. Pero ito pala isang kamangmangan. Kasi bakit? Ano sinabi ng Diyos? May taong trabaho, pero patuloy lang humahangos. Ayan na, humahangos. May tao naman mabagal-bagal, mahina, walang kaya, sadsad sa hirap, pero siya'y nilingap ng Diyos, siya'y nakabangon, umunlad ang kanyang buhay. Amen? At marami ang nagulat sa nangyari sa kanya. Ang salita ng Diyos, palakpakan natin si Lord. Anong gagawin ng tao para bumangon? Para umunlad ang buhay? Sinabi ni Lord, kahit pala magtrabaho ka na magtrabaho, hahangos ka rin. Patuloy lamang humahangos. Anong dahilan? Dahil hindi ka nagpalingap sa Diyos. Kaya nga, di ba, iba siguro nakukulitan. Sister, attend ka every Sunday gathering natin, Sunday fellowship, at magsimba po tayo. At this coming August 5, this coming Tuesday, meron tayong magaganap na
celebration ng ating first year anniversary ng community na binigay ng Diyos sa atin. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic Charismatic Healing Ministry. And for past 2 years, yung 2 years na ito, meron tayong healing program sa radyo, Veritas. For 2 years po yun. Kung iisipin mo, saan ka kukuha ng pera? Saan ka kukuha para pang-tustos dito? Very amazing. Kasi sa amin din, wala naman din kaming pera, mahihirap lang kami. Na kahit maraming utang, sabihin nila, ibahin nila sa utang yung pag-ano nyo sa gawain o sa radyo. Pero hindi nakikita ng tao yung pinakamahalaga. Ano yung pinakamahalaga, mga kapatid? Na maligtas ang tao sa kamatayan. Paano maligtas ang tao? Kailangan mo mag-ipon? Kailangan mo magpakayaman? Hindi. Para maligtas ang tao, kailangan mong magpalingap sa Diyos. Kailangan mong lumapit sa Diyos. Kailangan mong magsisi, magbalik loob sa Diyos. Kailangan mayroong mag-remind sa atin na gawin mong number 1 ang Diyos. Kasi kung wala, ang tao nito lupay-pay. Parang walang pasto. Totoo po. Kaya nga paulit-ulit, every Sunday meron tayong nagaganap na Sunday Fellowship para ipaalala sa tao na may Diyos. Huwag kang malungkot, huwag kang matakot, huwag kang mabalisa. Kasi may makapangyarihang Diyos na magliligtas sa iyo sa hirap. May Diyos na magliligtas sa iyo sa kapahamakan, sa aksidente. May Diyos na magliligtas sa iyo sa kahirapan, sa kagutuman man. Yun lang, hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos. Di ba sinabi ni Lord, tinangisan niya ang bayan ng Jerusalem. Bakit? Sinabi ng Diyos, kung nalaman niyo lamang kung sino magbibigay sa inyo ng tunay na kapayapaan, di sana kayo pa ang lumapit sa akin. Amen? Amen. Maraming tao, hindi nila alam magbibigay sa kanila ng tunay na kapayapaan. Kasi kung alam ng tao na ang Diyos magbibigay sa kanila ng tunay na kapayapaan, siguro hindi lang tayo ganito. Siguro punong-puno tayo. Nasaan ang mga tao? Pasyal dami, linis dami, kaabalahan dami. Di ba kayo abala pa rin kasi sabi ko, tama na, makinig na kayo. Palapakan natin sila. Kasi yun ang ginagawa ng evil o ng diablo. Dinidistract niya ang isip ng tao. Bakit niya dinidistract ang isip ng tao? Para hindi makalapit sa Diyos. Yung number 1, yung cellphone. Bata, matanda. Nauubos ang oras kaka-cellphone. Totoo ba yun? Diba? Kung ikaw, kahit matanda, mahirap pigilan. Pero ito lang isang tatandaan natin. Huwag mong gagamitin ang cellphone sa mga bagay sa social media. Messages lang and texting and yun lang. Katulad nito yung gawain natin kay Lord. Kasi pag ginamit mo yan, playing and everything, nagiging alipin ka ng cellphone. At hindi mo alam, ninanakaw ng masama ng diablo yung ating panahon, oras na dapat gagamitin natin para makipagkapwa-tao, para tayo ang makipagbanding sa ating magulang, sa ating kapatid, maging sa ating kapwa, lalo na sa Diyos. Amen? Totoo po. Na dahil sa cellphone, wala ng oras ang mga bata. Noong araw, bago ka maglaro, kailangan maglinis ka muna. Totoo ba yun? Bago kayo lumabas ng bahay, o tutulong muna kayo kay nanay, kay tatay. Ngayon, alam niyo ba tinuturo ng cellphone sa mga bata ngayon? Pagiging makasarili. Diba? Nawawala na yung habag. Nawawala na yung malasakit. Hindi maganda ang turo ng Kasi bakit? Nasa ng bata, ang mga anak mo pagka maghapon, nasa kwarto, anong ginagawa? Nagtatago, nag-cellphone. Totoo ba yun? Noong araw, hindi ka pwede ang mga bata nga noon, hahanapin na nanay, alin na kayo, kakain na, tangali na sabay-sabay. Ngayon, hindi sabay-sabay. Kanya-kanya na. Yun ang turo ng masama ng evil.
Kasi hindi lang, kaya tayo nagsabay-sabay kumain, hindi para sa pagkain, kundi sa ating relasyon. May bonding tayo sa ating nanay, kay tatay, sa mga kapatid, o sa ating mga anak. Pero nawawala na yung kahalagahan ng oras para sa pamilya, lalo na sa Diyos. Kaya ang mga magulang, huwag niyong tuturuan ang mga bata. Kasi ang mga tamad mag-alaga, kaya ito cellphone ang gamitin mo. Hanggang ang hirap mo nang supilin ng bata. Kaya magugol ka na lang, may iba namamatay aga-aga. Kasi kahit nahihina siya, hindi siya umiihip. Dahil ayaw niyang tumigil sa paglalaro sa games. Diba? Maging sa pagpupuyat. Napupuyat hindi dahil sa pag-aaral, kundi dahil sa So, walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Kung dahil dito, hindi mo nalpaglingkuran ng Diyos at hindi mo nagawa ang kabutihan sa iyong kapwa. Amen? Palagpakan natin ang Diyos. So, sa buhay natin, sabi nga niya, balik po tayo dito. Sabi ni Lord, walang kaligayahan ng sino man kung wala ang Diyos. Kung wala ang Diyos, walang kaligayahan ang sino man. Sino man ang bibigay sa iyo ng kaligayahan? Ang pera, pag meron ka, masaya ka, pero bukas, wala na. Di ba na purpose? May 1 milyon ka bukas, sa isang buwan, wala na. Malungkot ka na naman. Pagkain, masaya ka kasi masarap pagkain mo bukas, gutom ka na, malungkot ka na naman. Ibig sabihin, walang nagbibigay ng pangmatagalang kaligayahan sa tao. Pero, ang Diyos, kahit wala kang pera, very peaceful ka. Payapa ka, masaya ka. Yun ang dala ng Diyos sa tao. Kahit wala kang pera, hindi yung pera nagpapasaya sa iyo. Kundi ang Diyos. Hello? Totoo yan. Nung tinanggal ako sa trabaho na walang katarungan, ninagawan ako ng posisyon. Ang sabi ko, hindi ko magdadala sa langit ang posisyon. Ang mahalaga, makarating ako sa langit. At dahil dito, hindi hadlang. Dahil dito, yung wisdom na yan yung talino. Na di bali nang mawala ang lahat, huwag lang ang Diyos. Hello? Nagigets niyo po? Minsan kasi ang tao, di bali nang hindi siya makasunod kay Lord, basta huwag lang siya mawalan ng pera. Sabi nga ng Diyos, ano mapapala ng tao, makanta mo man ang lahat ng bagay. Kung ang kapalit nito ang buhay mo ay mawala o mapahamak. Di ba sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ano sinabi ng Diyos? Sabi niya, sabi ng Diyos, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Ayan sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos, sinasay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang pukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang magagawa ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamali at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi nito, babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang salita ng Diyos, palakpakan natin si Lord.
Anong tawag ng Diyos sa tao na nag-iipok ng kayamanan para sa kanyang sarili? Hangal. Di ba? Masakit tanggapin, pero ito yung totoo. Ang sinabi ng Diyos, hangal, sa gabi nito, babawian ka ng buhay. Sinong makikinabang sa iyong pinagpaguran? Di ba sinabi ni Lord, kanino mapupunta ang mga bagay na inahanda mo? Sino makikinabang? Ganyan ang sasabitin na titipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit ka naman sa paningin ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, walang kabuluhan ang lahat. Mag-impok ka ng maraming kayamanan ng pera, maging sikat ka man, tanyag ka man, o ikaw man ang pinakamataas ang may kapangyarihan, kung wala naman sa iyo ang Diyos, wala rin kabuluhan. Kung wala ka namang pag-ibig, parang ka lang batingaw na umaalingaw-ngaw, pompya na tumataginting. Walang kabuluhan. Ibigay mo man ang lahat, kung walang pag-ibig, wala rin kabuluhan ang lahat. Hello. Hello, amen. Mga kapatid, mga sisters, mga brother, ito ay talinghaga, malalim, pero kung ating pagninilayan, isa sa isip, isa sa puso, at paniniwalaan susundin, ang buhay mo ay magiging punong-puno ng kabuluhan. Punong-puno ng galak, sigla, kapayapaan. Hindi dahil marami kang ipon, hindi dahil sikat ka, hindi dahil makapangyarihan ka, kundi dahil sumasa iyo ang Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin si Lord. Maraming mayaman, maraming sikat, maraming talent, pero wala sa kanila ang Diyos. Sister, bakit mo naman sinabi? Wala sa kanila ang Diyos. Kasi bakit? Dahil kung nasa sa puso ng tao ang Diyos, walang dahilan para hindi mo ibigay ang para kay Lord. Walang dahilan para magdamot ka. Walang dahilan para maging sakin ka at mangangkang ka ng lupa na hindi sa'yo. Walang dahilan para hindi may pagkait ang katarungan. Maraming nagugutom ngayon dahil maraming kurap. Lord. Totoo. Maraming nagugutom ngayon dahil maraming makasarili. Nasa iyo nga lahat, pero wala rin kabuluhan kung hindi mo man lang nakilala at kinilala ang Diyos sa buhay mo. At dahil dito, hindi mo nagawa ang pinakamalaga. Ang pag-ibig at takot at galang sa Diyos. Dahil kung may pag-ibig, takot at galang ka sa Diyos, siya ang gagawin mong number 1 sa buhay mo. At hindi mo gagawin ang hindi gusto ng Diyos. Dahil ang nais ng Diyos, pag-ibig. At sa pag-ibig, kahit nahihirapan ka, hindi ka titigil sa paggawa ng mabuti. At dahil sa pag-ibig, lahat gagawin mo para sa kabutihan ng iyong kapwa, hindi lang sa pamilya mo, maging sa kapwa mo. Maraming tao, busog kami ng pamilya ko, ewan ko sa inyo. Totoo ba yun? Kasi malakas ako, mayaman ako, tsaka masipag ako. Pero ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Lord, huwag mo sabihin na ang kayamanan mo ay bunga ng iyong lakas. Alalahanin mo ang Diyos na bigay sa iyo ng lakas at talino. At kung hindi ka susunod, malilipol ka. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. So, ibig sabihin, kung hindi mo may pagmamalaki ang kayamanan, ang lakas mo. Kasi hindi mo alam bukas kung buhay ka pa. Hindi mo alam pag ikaw nagkasakit, nakahiga ka na lang. Paano ka kikilos? Paano ka magtatrabaho? Kasi ang lahat ng meron tayo, lakas, hininga, ay mula sa Diyos. At ang sino mang nais magmalaki, ang Diyos ang dapat natin ipagmalaki. No. Diba? Kaya walang kabuluhan yung pag-collecting your bulbs, luxury bulbs. Useless. Walang kabuluhan yung collecting your luxury car. Kung hindi mo na naman nasunod ang Diyos. Kasi lahat yan, pagkamatay ng tao, madadala mo ba yung sasakyan? Ang tanging madadala mo, ang yung
sa'yo sa kamatayan sa impyerno. At ang tanging manadala mo, at dahil sa pag-ibig pananalig, hindi ka manghihinayang gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. Ano magudyok sa iyo ng kabutihan? Yung takot mo kay Lord. Maraming tao hindi takot sa Diyos. Kaya, kumakampi sa masama. Alam mo na, nagmumura, nagsisinungaling na, nagkukulap na, kakampihan mo ba? Papalakpakan mo ba? Sino kinakampihan mo? Ang dyablo. Kaya nga nagsasabi ng katotohanan ng tama. Ang nagsasabi ng katotohanan ng tama, yun ang binabato. Totoo naman. Alam niyo po, tapos, natin, di ba, ang mga bigas mura lang. Ang manok, mura lang, 120 lang. Noong araw pa na yun ni ito ano bang kulay to? Diba? Ang mga magkalong manok, 280. Ang baboy, alam mo, kamatis bumili ako, 10 piso isa. Sibuyas, pag malaki, 17 pesos ang isa. Nasa Pilipinas tayo, mga kapatid. Pwede ka magtanim ng bawang sibuyas. Bakit nagmamahal? They control, yan? Wala na silang habag. Ano mo ang perang kayamanan kung hindi mo naman nagawa ang kabutihan? Ang katapatan, una sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Amen? Huwag kang aayon sa masamang takbo ng mundo. Kaya sinabi ni Lord, ialay niyo ang iyong buhay na buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Huwag kayong umayon sa masamang takbo ng mundo. Mag-iba na kayo ng isip upang mabatid niyo kung anong ganap na kalugod-lugod sa Diyos. Ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, para pala malaman mo, mabatid mo ang ganap na kalugod-lugod sa Diyos, huwag kang aayon sa mali. Amen? Uso na kasi ngayon yan eh. Diba? Kahit may asawa, mag-aasawa pang mali. Sasabihin ng tao, sinabi nga ng Diyos, ano ba sinabi ng Diyos? Ang nag-asawa sa iniwalayan, nangangalun niya, period. Hindi uso yun. Kasalanan yun. At ang kamantag ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Sasabihin tayo, ganito na ako, pusong babae ako, kahit pusong babae, kahit lalaki. Ganito na ako, pusong lalaki ako, kahit pusong lalaki, kahit babae. Ano sabi ng Diyos? Ang nakipagsiping sa kapwa lalaki, kapwa babae ay karumal-dumal. Mag-ingat po kayo. Marami sa social media ngayon. Proud pa sila. Kinasal sila pero ang babae. Proud ako. Bakit mo ikaw mapaproud? Kasalanan sa Diyos yun. Ang sabi nga ng Diyos, nakahihiya ang ginagawa nila. Dahil ang nakipagsiping sa kapwa lalaki, kapwa babae ay karumal-dumal. Kaya huwag kang aayon sa masamang takbo ng mundo. Kasi pag umayon ka, hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Hindi mo malalaman kung anong totoo, kung ano yung dapat. Sino lang ba nagsasabi ng totoo, ng katotohanan, ng tama? Sino po? Sinabi ng Diyos, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Amen? At ang nagkakasala, ang namumuhay sa kasalanan, ay alipin ng kasalanan. Ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, pag namuhay ka pala sa kasinungalingan, kahit babae ka, pero feeling mo lalaki ka, namuhay ka sa kasinungalingan. Kaya kung nais mong maging malaya, tanggapin mo ang salita ng Diyos. Masakit man tanggapin, pero ito magpapalaya sa iyo sa masama, sa kasalanan. Amen? Dahil ang Diyos lang magpapalaya sa atin sa kasalanan. Kaya ang tao hindi nila matanggap ang aral tutuloy ng Diyos. Kasi bakit?
Kaya tao hindi nila maintindihan, hindi nila matanto o maunawaan kasi yung gusto nila ang kanilang sinusunod o yung masama. Kaya nga sa ating lahat, sinabi ni Lord sa atin, ano sinabi niya? Bago tayo magtapos, sinabi niya sa atin, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip nyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. So, ang sabi ni Lord sa atin, ibuhos natin ang ating, isip saan? Sa Kanya. Ibuhos natin ang ating, sabi niya, pag sumakitan nyo ang mga bagay na nasa langit, na kinaroonan ni Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. At isa-isip nyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Ang salita ng Diyos. So yun pala ang mahalaga. Kaya pala sinabi ng Diyos, ang buong katungkulan ng tao ay matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos, ano man ang gawin natin, mabuti, masama, ay isusulit natin sa Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, kaya pala walang kabuluhan ang lahat. Kung hindi mo isinaisip at hindi mo pinagsamakitan yung pinakamahalaga. Ang yung pag-ibig, ugnayan, relasyon mo sa Diyos. Kaya kahit anong yaman, nawawala ng kabuluhan ang lahat ng oras at pagod mo. Kung dahil dito, nawalan ka ng ugnayan, relasyon sa Diyos. Totoo? Totoo. Kasi sa panahon ng kamatayan, sino magliligtas sa'yo? Pera ba? Sino magliligtas sa'yo? Posisyon mo? Hindi. Kaya nga sinabi ng Diyos, mawawala ang galing na nagagamot sa mahabang karamdaman. Ang hari na ngayong buhay, bukas na tanghaling bangkay. Pagkamatay ng tao, wala nang matitira, kundi mga uod at bangaw at mga hayop na gumagapang. Ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, kahit anong kaganda mo, kahit ikaw ay magaling na kapag namatay ang tao, yung ganda mo na pinaano mo pa yung ilong mo, kakainin din pala ng uod. So yung pinakamahalaga pala, hindi pala yung ganda, kundi yung linis at ganda ng ating kalooban. Yung pala ang kabuluhan. Walang kabuluhan pala yung uubusin mo yung oras mo, mag-ipon ka, bilyonaryo ka, tapos ang kaloob mo itatapon ng pala sa impyerno. Kasi hindi mo kinilala at pinarangalan ang Diyos sa buhay mo. Hindi pa habaan ng buhay. Ay, kawawa yun kasi 50 pa lang namatay na. Hindi pa habaan o ano man. Ang mahalaga, wala kang sinayang na oras at panahon nung ikaw ay nabubuhay pa. Ang mahalaga, kung paano mo ginamit ang buhay mo, nakalugod-lugod sa Diyos. O mahabang ang buhay mo, nangaapak ka naman. Nangaapi ka naman, nagpapatubo ka naman. Wala ka namang ginawa kundi alang sugal. So, wala rin kabuluhan. O maisiman ang buhay mo, pero sa panahon, sa mga oras ng lakas mo at buhay mo, pinaglingkuran mo ang Diyos at dahil dito,
Tumulong ka, nagkawang gawa ka, ang magulang mo hindi mo pinabayaan. Hindi ka naninhaya magbigay tumulong. Kahit ang mga kamag-anak mo naghihirap. Yun ang kabuluhan. Kaya nang sinasabi nila mauubos ang pera niyo dyan sa radio. O kahit sa mga ganitong bakit mauubos? Marami nga dahil talaga namang ubos ng pera namin. Diba? Hindi siya mauubos. Kasi bakit? God is the greatest provider. Hello? Maraming hindi ubos ang pera, nakatago sa baon, pero pag namatay, pinag-aagawan. Hindi naman niya nadala ang pera niya sa langit. Sana nagbuhay pa ang tao. Kaya sinabi ng Diyos, ngunit ang masamang tao, pinag-iipon niya, pinagagawa, at binibigay lang sa nais niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan. Take note of that. Sinabi ng Diyos yun, wala palang kabuluhan para naghahabol sa hangin. Hinahabol mo yung hangin, hindi mo mahahabol. Ganito ng tao, hinahabol ang pera, pero hindi mo naman mo siya mahawakan pag namatay na ang tao. Kaya ang pinakamahalaga pala, yung ginagawa natin ganito. Yung pagdalo, kaya nga sinabi ni Lord, ikalam yung araw ng pamamahinga. At huwag yung kaligtaan ng pagdalo sa aking pagtitipon. At kung ito nabigay niyo para kay Lord, pagpapalay ko kayo ulan ng iyong buhay at mamuhay kayo ng panatag. At hindi ko sisirain ang aking tipan sa iyo. Ito pala yung pinakamahalaga makabuluhan. Yung pagdalo sa piging ng Diyos na tinitake it for granted ng maraming tao. Totoo po, mag-isang pamilya mo, minsan, di ba, tigas sa ulo, ang tagal-tagal. Pero ito yung pinakamahalaga. Pero pagdating sa trabaho, sa pera, ang bilis-bilis. Kay Lord, tamad. Diba? Pero hindi nila alam, ang magliligtas sa buhay mo ay ang Diyos, hindi naman yung pera. Kasi sinabi ni Lord, kahit nagaanong halaga na hawak mong yaman, hindi mo kayang bilhin ang buhay. Kaya nga ito ang ginagawa natin, pag-aakay ng tao, pagdalo sa piging ng Diyos, maihingi mo ang buhay. Ibig na ma-aksidente ka ngayon, hindi ka ma-aksidente. Ang anak mo, ililigtas ng Diyos. Makakain ka ng extension of life. Diba si Haring Ezekias, nung siya ay mamamatay na sinabi, hindi ka nagagaling. Ang ginawa ni Haring Ezekias, lumuha siya sa Diyos. Sinabi niya, ako'y lingkod mo na tapat. At lumuha siya na nanalangin. At narinig ito ng Diyos. At sinabi niya, 15 taong ka pang mabubuhay. Palakpakan natin ng Diyos. So, ang ating pagsunod, panalangin, paglilingkod kay Lord, maihingi mo ang buhay. Maging sa magulang mo at sa anak mo. Pero kung ikaw ang madamon sa Diyos, ni isang minuto, ni isang segundo, hindi mo mahingi ang buhay. Lord. Kaya nga, ito yung kabuluhan. Kaya sabi niya, maubos ang pwede. Marami man kaming, yung bayarin, utang. Pero mas nakita namin, unahin ng Diyos. Kaya nga for 2 years sa radyo tayo, at hanggang babayad pa kami, hindi na 1 milyon, ikit pa ang kulang namin. 500 plus, no? Pero ngayon binabayaran namin. Pero hindi sana maihinto yun kung nakikita ng maraming tao na napakalaga na mangaral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga ngayon, ito rin ang ginawa ng Diyos, inano niya sa atin, ang hindi ka naman pinano ito, ang ating gawain kay Lord, ng community, ng salita ng Diyos. Ito ay God's will. Maging mga libro natin, ayan, ang publishing ito, hindi lang almost 500 din. Sasabihin ng tao, ibigay mo lang yung sa mga nagutong pagkain, o mahalagang pagkain. Pero hanggang pagkain lang ba ang ating mahalaga? Na hindi nakakalimutan ng tao, mahalaga rin ang ating kaluluwa na hindi itapon sa impyerno. Kaya nga, bago umakyat ang Diyos sa langit, sinabi niya sa atin, humayo kayo ipangaral ang mabuting balita ng Diyos. Kasi bakit? Na sino mang makinig sumampalataya ay maliligtas. Ngunit hindi sumampalataya ay parurusa. At marami hindi naniniwala, hindi sumasampalataya.
Pag ako ba dumalong, makakadil ba ako ng milyones dyan? Hindi nila alam. Ang pag hindi mo pagbigay ng oras panahon kay Lord, yan ang dahilan bakit ang buhay ay mapapahamak. Hindi lang milyones to. Kaligtasan nating buhay. Pagpapala at biyaya. Kaya habang may lakas, habang may buhay, ibigay na natin ang ating oras panahon kay Lord. At anumang resources natin, itulong natin para kay Lord. At ang Diyos, kapag ang Diyos nagbayad, higit pa sa binigay mo. Amen? Palagpakan natin ang Diyos. Kasi sa totoo lang, sinabi ni Lord, di ba, sa ating Ebanghelyo. Kaya maganda ating mga readings ngayon una, sa proceeding, walang kabuluhan ng lahat ng bagay. At pangalawa, isa puso nyo, isa isip ang mga bagay na nasa langit. Ikatlo, mag-ingat ang gospel, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Kasi bakit? May nagsumbong kay Jesus. Ano sinabi ng tao? Yung kapatid niya, hindi binibigay sa kanya yung kanyang mana. Di ba, Guro? Iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana. No. Sumagot ang Diyos sa Panginoong Hesus, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Kaya sinabi ng Diyos, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao wala sa laki ng kayamanan. Wala sa laki ng kayamanan, kundi nasa laki ng pag-ibig, pananalig sa Diyos, nasa paglilingkod sa Diyos upang magawa mo ang mabuti sa iyong kapwa. Ito ang batas. Batas ng Diyos, pag-ibig. Kasi sa pag-ibig, hindi ka mandadaya. Hindi ka magiging madamot, hindi ka magiging sakim. Pag nawalang pag-ibig, para ka lang batingaw na umalingaw-ngaw, pumpya na tumataginting, walang kabuluhan. Kahit ikaw pang mayaman o ano pa man yan, wala ka rin kabuluhan kung walang pag-ibig. Dahil ang buong kaganapan ng buhay ay nasa pag-ibig sa Diyos. Ang kabuluhan ng buhay ay nasa pag-ibig, pananalig sa Diyos upang magawa natin ang mahalaga, ang pinakamahalaga, at yun ang kabutihan sa ating kapwa. Kaya huwag mong hayaan na lahat ng gagawin mo walang kabuluhan. Hindi mo masama magtrabaho, hindi mo masama mag-ipon. Ang masama, dahil sa pera, naging madamot ang tao. Na dahil sa trabaho, nawala ng oras, panahon ang tao sa Diyos. Yun ang kabuluhan. Kaya nga, kahit sabihin na wala man kaming ipon, ubos man kami, pero makabuluhan naman ang nangyari. Marami nakapakinig sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. For 2 years yun, hanggang ngayon, sa radyo pa rin po yun, nakarecord pa rin yung ating mga healing programs sa radyo. Pwede niyo po panoorin sa ating YouTube. O sa, please follow and share and like ang ating Missionary Words of God, ang ating Facebook account name, Annalyn Bolto, ang ating page, ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay. Sa pamamagitan ito, masusuportahan na rin kami. Kasi nga, pag 2,000 plus, wala pa rin tayong, ang followers ko na sa 2,000, yung salita ng Diyos, nasa 400 plus pa lang. Kaya sa pag-share and like and comment, marami tayong matutulungan at maraming mabibless at maliligtas. Amen? Maraming salamat. At sa ating anniversary, sa Martes, yung mga walang t-shirt, maya po mamimigay namin. Tapos mag-akay po tayo. Amen? Mag-akay po tayo. Sa this coming Tuesday, 1 o'clock hanggang 5:30, sa baba po tayo. Amen? Maraming salamat. Mag-akay po tayo. Nawa. Kasi napakaganda po nito. Si Lord po naghanda. At kapag ang Diyos na naghanda sa piging niya, ito ay pagkain na nagbibigay buhay, nagpapagaling, at nagpapawi ng ating lungkot at lumbay. Dahil ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Amen? Maraming salamat, and God bless us all. Kakamuna tayo ng love opening. Halina't magbigay sa ang Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina
Halina't ihandog ang mabuting hain, kasabay ng pagsamba, pagpupuri, pagbigay ng may galak sa ating Panginoon, magbigay ng may galak sa ating Panginoon. Purihin natin siya at sambahin ang ngalan niya na may kagalakan sa puso. Alleluia. At magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba, pagpupuri, magbigay ng may galak sa ating Panginoon, magbigay ng may galak sa ating Panginoon. Purihin natin siya at sambahin ang ngalan niya na may kagalakan sa puso. Alleluia. Tayo na po tayong lahat. Kantahin natin, Lord, for all my sin. Lord, for all my sin, I really sorry. Forgiving, for open, then you, my God, lighten up my ways and guide me always. Jesus, oh my God, my Savior dear, Jesus, patawad po sa aming sala. Di ko nais na masaktan ka. Ikaw ang liwanag ng aming buhay. O Diyos na aming tagapagligtas. Jesus, patawad po sa aming sala. Di ko nais na masaktan ka. Ikaw ang liwanag ng aming buhay. O Diyos na aming tagapagligtas. Lord, una sa lahat, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa kalakasan, sa buhay, at higit sa lahat, hindi mo kami pinabayaan. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga nagawang pagkakasala sa iyo, lalo na sa isip, sa salita, at sa aming gawa. Tanggalin niyo po mga basura sa aming puso, ang galit, kataasan, at higit sa lahat, Lord. Tanggalin niyo rin po ang mga isip namin na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. At kayo po manguna sa aming Panginoon. Lord, nandito ang bawat isa, Lord. May kanya-kanya kaming kahilingan, Lord. Alam namin, Lord, ipagkakaloob nito. May kanya-kanya rin po kaming kasakitan sa habang ito, Lord. Ipagkakaloob ng kagalingan na bumula sa iyo, Panginoon. Sapagkat nasa palad mo ang aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, pupurihin ka namin ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Kantay natin ang Father, I love you. Father, I love you. I praise you. I adore you. Glory
I adore you. Glorify thy name with all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name with all the earth. Hallelujah, 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 hallelujah. Kantayin natin, Holy, come, Holy Spirit. Di kitang matataas ang ating kamay. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo, kailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Yes, Lord, nandito ang bawat isa, Lord. Salamat, Lord, binigyan mo kami ng magandang panahon, Lord. Lord, hinihiling namin sa Martes, Lord, bigyan mo ulit kami ng magandang panahon, Panginoon, upang makapaglingkod kami sa iyo, Panginoon. Lord, nandito din kami, Lord, upang magpasalamat sa mga biyaya at higit sa lahat, kalakasan, Lord. Nananalig kami, Lord, sinabi niyo, kahit kasiliit ng mustasa ng aming pananalig, Lord, kayang-kaya mo kaming pagalingin, Lord. Kayang-kaya mo kaming iahon sa kahirapan at lalo na sa kautangan, Panginoon. Nananalig kami, Lord, ibibless mo ang bawat isa at ibubuhos mo ang iyong banal na Espiritu Santo mula ulo hanggang talampakan. Halina, Espiritu Santo, kailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka naming lahat. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to thy Spirit, now and forever. Amen. Ang lahat ay magpuri. Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, praise you, Lord God. Thank you, Amen Jesus. and Thank you, amen. Holy Thank you, Lord Jesus. 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 Sabay-sabay. Jesus. 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 Amen. Lord, ang bawat isa, lahat na ito sa punang mahal sa buhay, pagkalaw ng kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala. Amen. At sa lahat na noon nakikinig, pagkalaw ng kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Kakaroon po